gaano kahalaga sa'yo yung sports? Bakit siya mahalaga sa'yo? Kasi pag naglalabas ka ng ng mga pawis, gano'n, napapagod ka, mas nagko-concentrate ka kasi sa pag-control sa sarili mo. Meron ka pa bang ibang sports? Naglalaro ako ng ibang sports like badminton and basketball. So, usapang basketball kasi, kilala mo ba si Jaden Ivey? Nabalitaan mo ba yung tungkol sa kanya? Not familiar. Yan. Parang hindi okay yun eh. Kasi parang dinidisregard mo yung opinion ko. Naniniwala ka naman na may Diyos. Naniniwala Naniniwala ka naman na meron. Okay. Tinatry ko kasi na yung 50-50 mo, gawin nating 49-51. Okay, na mag-link ka na ng konti, okay, na meron nga siguro talagang nag-cause ng something dito. And so, if yung 1% chance na yon na meron nga nag-create, so pwede natin mapag-usapan yon, and then dun pumapasok kung naniniwala ka na may creator o wala. So kuya, anong pangalan mo? I'm Kenzo. So sabi mo, anong sports mo? Soccer? Yes, nagsasakar po for like 3 years. Since senior high lang. Senior high. So bakit ka napasok sa soccer? Influence po ng mga friends. Anong mas tamang tawag dyan? Football o soccer? Sabi kasi nila sa Spain is tawag nila doon is football, and then sa English tawag nila is soccer. Yun lang. So anong difference? So bansa lang. bansa lang. Bansa lang. Okay. Gaano kahalaga sa'yo yung sports? Bakit siya mahalaga sa'yo? Kasi pag naglalabas ka ng ng mga pawis, gano'n, napapagod ka, mas nagko-concentrate ka kasi sa pag-control sa sarili mo. Meron ka bang like parang long-term goal sa physical health mo, ganyan? Fit lang, sakto lang. Fit lang. Okay. Meron ka pa bang ibang sports? Naglalaro ako ng ibang sports like badminton and basketball. So usapang basketball kasi, kilala mo ba si Jaden Ivey? Nabalitaan mo ba yung tungkol sa kanya? Not familiar. Yan. Player siya ng Chicago Bulls. Tapos ang nangyari sa kanya, pinorse retirement siya nang dahil lang sa hindi siya agree tungkol doon sa parang LGBT, parang celebration nila. Kung ikaw ba sa tingin mo, magpapabilang ka sa isang sports community, tapos pinagawa sa'yo yung bagay na against sa paniniwala mo, okay lang ba yun sa'yo o ano mararamdaman mo? Let's say, ilagay mo yung sarili mo. Parang hindi okay yun. Kasi parang dinidisregard mo yung opinion ko. Freedom of speech or freedom of belief, diba? Meron tayong kahit paanong freedom, kahit paano na ma-express kung ano yung pinaniniwalaan natin. So speaking of pinaniniwalaan, ikaw ba, meron ka bang background, meron ka bang Christian background, naniniwala ka ba na may Diyos, ganyan? Yes, naniniwala ako ng may Diyos. And usually kapag naglalaro ako, I always pray. Nice. Then, to avoid injuries and win the game. Okay. Lalagyan ko lang ng konting lalim yung usapan natin. Anong pinaniniwalaan mong nangyari sa isang tao pag namatay siya? Naniniwala ka ba na may afterlife? Actually, hindi pa ako sure sa ganyan. Pero meron akong dalawang bagay na nagka-clash sa isip ko. Oh, wow. It's about afterlife. And then, kapag kasi namatay na, brain dead na. Kasi most likely na naniniwala ako sa science. And then sa science kasi sinabi nila na kapag namatay ka, isang tao, brain dead na. Kumbaga, walang nasa isip, ganun. Pero yung iba, like, sa ibang religion, naniniwala sila na may reincarnation. Naniniwala ka naman na may Diyos? Naniniwala Naniniwala ka naman na meron. Okay. Meron ka ba nabalitaan na dati parang may mga nananaginip na parang, or mga nai-stroke, or mga may near-death experience, tapos biglang parang may nakikita sila tungkol sa eternity, tapos biglang nagiging religious na sila after? Nakabalita ka na ba ng ganun? Meron. Sa tingin mo, worth considering na baka hindi enough yung explanation ng science, no? So naniniwala ka na may Diyos? Naniniwala ka ba na yung Diyos na yun yung lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo, ng stars, trees, flowers? Sa ganun, 50-50 ako. 50-50? Yeah. Bakit? Yung 50 is for the God, and then yung 50 is for science. For science? Anong pagkakapaniwala mo? Anong explanation ng science? So sabi nila is like yung Big Bang Theory. Ganun. Medyo hindi ako familiar dun sa Big Bang Theory na yun. Pero parang collision ng dalawang planet, and then nabuo siya. Okay. Yung buong solar system. So doon nagsimula ang lahat? I mean, yes. Ako kasi growing up, ganyan din explanation sa akin noon nung high school and then nung college din ako. Ngayon, huminto lang ako saglit eh. Ang ginawa ko lang, teka lang, mag-iisip lang ako saglit saan nanggaling yung materials para magkaroon ng Big Bang? I think yung parang sa mga, nakukuha nila sa history,
And then something is theory din. Tatry ko lang na questionin yung part na yon sa pagkakaalam mo, kumbaga, saan nang galing yung materials para magkaroon ng Big Bang. Kasi yun yung kumbaga hindi ma-explain ng science. I mean, paano ka magkakaroon ng Big Bang kung wala kang materials? Yung mga kailangan mo para magkaroon ka ng pagsabog. And at the same time, ang pagsabog nagke-create ng chaos, hindi order. Pero anong nangyari? Meron tayong order sa solar system, di ba? So, yun yung kumbaga sabi mo 50-50 ka. And actually, I'm trying to reason out dun sa part mo ng kumbaga yung logic nito. Everything na merong effect, merong cause. So, sino kaya or ano kaya yung nag-cause ng Big Bang? Did it happen na parang tsamba lang or merong nag-cause? About that, hindi ko pa siya actually sa isip ko yun. Ang sinasabi lang is nag-collide yung dalawang planets. Pero hindi nasabi doon na Kung saan nanggaling yung plan? galing yung Try ko kasi na yung 50-50 mo, gawin nating 49-51. Okay, na mag-link ka na ng konti, okay, na meron nga siguro talagang nag-cause ng something dito. And so, if yung 1% chance na yon na meron nga nag-create, so pwede natin mapag-usapan yon. And then, dun pumapasok kung naniniwala ka na may creator o wala. Now, what do you think yung ibang religion pinaniniwalaan nila yung heaven and hell? Hindi ako masyadong familiar about sa mga iba't ibang religions. Pero narinig mo na yung heaven and hell? Yes. May chance kaya? Yes, may chance. Okay. Kasi as an Catholic, then naniniwala rin naman ako kay God. Naniniwala ako na yung mga mababait napupunta sa heaven. Okay. Yung mga masasama napupunta sa hell. Right. So, wag naman sana, pero di ba, anytime pwede tayong mamatay and then haharap tayo sa kung kanong katotohanan talaga. Sa tingin mo ba, papasok ka sa heaven o sa hell? Saan ka kaya mapupunta doon? Sure. Like, siguro heaven. Sa tingin mo ba, since sabi mo, mga mabubuti sa heaven, sa tingin mo, heaven ka, mabuti ka bang tao? Mabuti akong tao. Okay. So, ganito gagawin natin. I-challenge kita ng konti, payapain ka ng mga tropa mo. Parang hindi sila sigurado sa'yo na heaven pa talaga to So, ang gagawin natin ngayon is check natin kung papasa ka ba sa standard ng Diyos. So, familiar ka ba sa ginawa niyang batas? Alam, narinig mo na ba yung batas na ginawa niya? Sa Ten Commandments. Okay. So, yun yung gagawin natin. Sisilipin natin konti yon para makita natin ngayon kung papasa ka ba. Since para malaman natin kung mabuti ka ba talaga. So, yung pangsyam na utos, sabi, huwag ka magsisinungaling. So, Kenzo, nagawa mo na ba magsinungaling? Opo. Anong tawag ko sa isang taong nagsisinungaling? Sinungal. So, pang-walong utos, sabi, huwag kang magnanakaw. Ngayon, Kenzo, nagawa mo na bang magnakaw? Gumawa ng bagay na hindi sa'yo kahit gaano ka-late yan. Ballpen, hindi sinole, sukle, hindi binalik. Tatawa sila, oh. Hindi, wala po. Kahit nung bata ka, as in, isang beses lang, maliit. Sa naman ako, nagpapaalam naman ako pag may kukunin ako. Hindi ka naman nagsisinungaling ngayon. Be honest. Yes, wala talaga. Hindi, sige, pagbibigyan kita dyan. Napahinga mo to. Yung pang pitong utos, sabi, huwag ka makikiapid. Ngayon, sabi ni Jesus, tumingin ka lang daw ng may pagnanasa sa isang babae, nakikiapid ka na sa puso mo. Ngayon, so, nagawa mo na bang tumingin sa isang babae na may pagnanasa? Ayos po. Okay, syempre bilang lalaki. And then last one is yung pangatlong utos, sabi, huwag mong gagamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. So, nagawa mo na ba yung, for example, yung OMG, ganyan, o yung Sus Maria Joseph? Yes po. Okay, so ang sabi doon, yun daw ay kalapastangan. So, summarize natin and hindi kita inuhusgahan, umamin ka sa akin na isa kang sinungaling, adulterer at heart, and blasphemer or lapastangan ka sa pangalan ng Diyos. And sabi ng Bible, pag namatay tayo, haharap tayo sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Ngayon, kung huhusgahan ka ng Diyos base sa sarili niyang batas, yung Ten Commandments, sa tingin mo guilty ka or innocent? Guilty. Guilty. So kung guilty, Kenzo, sa tingin mo heaven or hell? Hell. Hell. So may concern ka ba doon kung mamatay ka pala ngayon sa impyerno ka mapupunta? May paki ka ba? Meron. Meron akong bad news at good news sa'yo. Anong gusto mo mauna? Sige, bad news. Okay, bad news. So, bad news, well, narinig naman nila. Pero ang bad news is, ang sabi ng Biblia sa Revelations 21:8, sabi doon, lahat ng sinungaling mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Okay? And then sa 1 Corinthians 6 verse 9, sabi, walang magnanakaw, walang idolater, walang homosexual, ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, sabi ko, meron akong good news. Yun yung tinatawag na gospel. Gusto pa ba na marinig yun o masyado nang mahaba yung... Okay, so yung gospel, yung tinatawag nga na good news. May idea ka ba kung ano yung ginawa ng Diyos para hindi kanya parurusahan na sa impyerno? Siguro yung gumawa ng mabuti sa kapwa.
Yun yung idea ko lang. Okay, pero hindi yun yung, meron siyang specific na ginawa eh, na narinig mo na siguro, hindi mo lang naintindihan. Bale, tatanggapin mo si Jesu Cristo. Ayun, kung totoo sinapunto niya, pero explain ko yon. So ang ginawa ng Diyos kasi, 2,000 years ago, nagkatawang tao siya. Ang ginawa niya, nabuhay siya ng perpekto. Yung perpektong buhay niya, inalay niya nung pinako at namatay siya sa krus nung pinarusahan siya doon. The third day, nabuhay siyang muli. At yun yung patunay na yung ginawa niyang pagbayad sa kasalanan natin, valid. Kasi ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ngayon, si Jesus namatay, since perfecto yung buhay niya, hindi daw siya kayang hawakan ng kamatayan. Actually, sinabi niya nga rin na magpapapako siya sa krus at bubuhay niya ulit yung sarili niya. So yun yung tinatawag na good news. Ngayon, narinig mo na ba may dalawang magnanakaw na pinako kasama niya? Narinig mo ba yon? So yung isa doon, di ba, sabi ng isa, kinestyon niya si Jesus, nung nakapako na si Jesus. Sabi niya, kung ikaw talaga yung tagapagligtas, ba't di mo iligtas yung sarili mo, tapos iligtas mo rin kami? Sabi niya. Yung isa, sinaway siya. Sabi niya, wag mo siya kutsain kasi siya, wala siyang kasalanan. Tayo, nagkasala tayo, magnanakaw tayo, deserve nating ipako dito. Tapos, kinausap niya ngayon si Jesus, sabi niya, Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag nasa kaharian ka na. Tapos, ano yung sinagot na Jesus? Sino makakasagot? Kasama siya sa pagtaas. Yun, sumagot si Jesus na, simula ngayon, makakasama na kita sa kaharian. Now, Kenzo, yun din yung message ng Diyos sa iyo ngayon. And actually, sa inyo rin, no, sa mga narinig nyo, ang message sa atin ng Diyos ngayon is, pagsisihan natin yung kasalanan natin. Tama yun, sinabi mo na paggawa ng mabuti. Tinututusan tayo ng Diyos na pagsisihan natin yung kasalanan natin. Pero hindi dahil doon tayo maliligtas. Maliligtas tayo pag nagtiwala rin tayo kay Jesus tulad ng magnanakaw. So sa tingin mo, good news ba yung pinag-usapan natin? Yes po, good news. Okay. So yun lang. Last question, meron ka ba Bible sa bahay niyo? Meron po. Meron, okay. So, kaya ko lang gusto kong i-encourage sa inyo na basahin niyo yung Bible kasi meron akong, alimbawa, nakakilala na Kenzo rin yung pangalan. Pero i-describe ko siya. Si Kenzo ay isang matangkad na blonde at mataba. So, pag tinanong ko sila, oy, bro, naalala niyo ba si Kenzo, yung matangkad na blonde? Sasabihin niyo sa akin, sino Kenzo? Hindi namin kilala yung tutukoy mo. Bakit? Kasi iba yung description niya. And sa panahon ngayon, yun yung nangyayari, na sa dami ng religion, iba yung description nila, iba yung description nila kay Jesus. Pero paano mo malalaman kung sino talaga yung totoong Jesus? Pag binasa mo yung Biblia. Try nyo i-explore yung mga bagay na to. Sabi ko nga kanina, yung 50-50 siya, gusto ko siyang gawing 49-51, kahit yung 1% chance na yon na kapag tama yung sinabi ko, and may kinalaman to sa eternity natin. So, thank you so much, Kenzo.